Hello ulit mga ka-Antrep! Welcome back again to our channel. Kumusta po ulit kayo? So shoutout po sa lahat ng mga bumabalik dito sa ating channel. At shoutout po sa mga baguhan pa lang at ngayon pa lang napadaan dito at hindi pa nakapag-subscribe. At kung magustuhan mo po yung ating mga tinatackle dito na mga bagay-bagay, ay pwede po bang paki-click na lang din po ang subscribe button at yung notification bell para po ma-pop up at ma-notify ka pag may mga bago po akong ina-upload na video. So, pag-uusapan natin ngayon kasi napaka-hot topic dahil 2024 na at malapit na ang deadline doon sa mga may online shop, may mga online business na nire-required na talaga na mag-submit ng business permits, which is DTI, mayor's permit, o kaya business permit, at ang kanilang mga COR or Certificate of Registration sa BIR. So ano ba ang kagandahan nito? Yes, this is a very good at maganda po itong pangyayari. Maganda itong ganitong bagong rule at bagong requirement ng ating gobyerno para sa mga online seller, para po doon sa ating mga may physical store. You know why? Dahil nga, di ba, halos sila yung nagpapabagsak talaga sa negosyo ng mga maliliit na mga kagaya nating may physical store. Halos wala na tayong customer kasi lahat sa online na. Mo-order na sila online. At saka, ano pa nun, ang masama pa doon at masakit pa doon, kita nyo naman sa online kung ano ang presyuhan, di ba? Bakit naman hindi ganun ang mga presyuhan ng mga nasa online o mga may online shop or may online, online business? Halos pati ang mga importer, may shop na. May Shopee account, may TikTok account, at may Lazada account. Mga importer yan, ha? Imagine mo yung difference ng presyo. Importer, yes po. So sa mga naghahanap ng ng mga supplier, napakarami pong available na supplier dyan sa online, mga importer po sila. Grabe yung presyuhan nila, ang layong-layo doon sa atin. To think na tayo, pag tayo namumuhunan, tayo nag-purchase, may mga may cargo shipping pa tayo, kung sa cargo man yan, kung sa barko man yan, o kung sa air man yan, o kung saan. Plus, may mga permits tayong kinukumply, binabayaran taon-taon tayo na tumataas ang ating business tax dito po sa sa munisipyo or sa sa munisipyo or sa ating city hall. Tumataas 20% ang kinataas, pinakamababa. Taon-taon na mga binabayaran natin sa business tax. Tapos, yung mga mga online seller, mga business shop, wala silang mga taxes ni walang DTI before, di ba? So, ilang years na sila nakapag-ipon. Tama lang talaga na ngayon ay talagang may ultimatum na para sa kanila para maging fair naman sa atin ng mga nasa retail at mga may physical store. 'Di ba? Although kahit hindi sila magkakambyo agad ng presyohan nila kasi kaka-comply. So, kumbaga nakapag-reserve na sila ng 2019, 20, 21, 22, 23. Almost 5 years na sila nakapag-ipon na wala silang binayarang mga taxes or mga permits. So, ibig sabihin, hindi pa rin agad-agad na mag-pull up sila ng kanilang mga presyo. Kasi start pa lang din ngayon, suma-observe natin, ganun pa rin ang presyo. Siguro next year, baka medyo mag-iba na yung mga presyohan nila. Until next year, pero ang layo pa rin doon sa atin ang presyuhan na nasa physical store dahil nga tayo ang laki na ng binabayaran natin. Kung tayo ay mga nasa 5 years, 6 years, 7 years na sa business, Diyos ko, ang binabayaran natin, san katerba na, tapos sila, bago pa lang mag-start ng babayaran nila sa mga permits. So, bago pa lang sila magpo-pull up, magtadagdag ng presyo nila para ma-cover up yung kanilang mga expenses na dagdag, diba? Pero kahit na may mga permits na nga sila, dahil nga, kumbaga, ilang taon na silang may pondo, pwede ring hindi nila mahihila kagad ang presyo nila. So, hintay-hintay natin ng mga ilang taon para talaga, kumbaga, sila kasi talaga yung nagpapahirap sa bentahan ng mga nasa retail na may physical store, yung mga malalaking online shop na yan, yung mga importer. Sa kanila tayo kumukuha, sa kanila tayo nagpe-purchase sa mga wholesaler, pinaka-importer, dadaan sa mga wholesaler, tapos tayo naman ay kukuha sa mga wholesaler, tapos ang presyohan nila grabe pamatay compare sa atin, 'di ba? So, wala, ang hirap makipagsabayan, kaya talaga humina talaga ang bintahan ng mga nasa retail kagaya natin na may mga
physical store. Pero at least good thing na rin yun na at least ika-cover up na nila yung mga permits nila. Kumbaga, madadagdagan na kahit papaano ng ilang porsyento yung kanilang presyuhan na hindi kagaya ngayon na sagad talaga na talaga ang layo ng presyuhan natin na parang isipin agad ng customer ay doon na lang. Although kahit na alam naman na may kumbaga may disadvantage yung pagbibili online, pag-order online kasi baka hindi yun ang tama. Kagaya ng customer natin na umorder online, ang na-order niya ay pang Supremo na pang Euro dapat na motor, 'di ba? So mas maganda pa rin na sa retail physical store po kayo pumunta para sigurado at nakikita nyo talaga yung item. Pero ganun pa man, thank you so much talaga at kumbaga makakabangon-bangon na rin tayo kasi magdadagdag na yan sila ng presyo kahit papano kasi dadagdag na nila sa kanilang kapital ang kanilang expenses na makakasalamuha dito sa sa bagong sistema ngayon na rehistrado na rin yung kanilang online business or online shop. Ayun lang. Okay, so ayan, abangan natin na para maghila din sila ng presyo para hindi din masyadong malayo dun sa mga retailer na mga nasa na may mga physical store para makahabol-habol din tayo at makabawi-bawi. Para patas din, 'di ba? Kasi imagine mo sila ilang taon na wala silang mga permits, wala mga binabayaran ng mga business tax, 'di ba? Walang DTI tapos kaya nakakapagpresyo sila ng bagsak presyo talaga. Hindi kagaya natin, nakasama yun sa ating kumbaga capital sa expenses natin. Yan laki-laki na expenses na binabayaran natin yearly sa sa business tax natin sa munisipyo or city hall, 'di ba? Alright, so yun lang. Kaya salamat na lang din. Kumbaga para sa atin ito, sa may mga retail or sa may mga physical store, ito, kumbaga parang sa pakiramdam natin naging patas na rin. Kasi aminin natin or sa hindi, aminin natin, 'di ba? Nung umuso yung umuso na ang online, umuso na si Shopee, Lazada, TikTok, humina talaga ang bentahan natin kasi ang dinadala, marami na nga ang dinadala sa atin, mga pyesa na lang galing sa online na nila, galing sa online na order nila, tapos ipapagawa na lang sa atin. Magkano lang naman yung yung labor natin? 'Di ba? Kagaya sa amin, ang parte namin sa mekaniko 20% lang, 80% sa mekaniko. Magkano na lang 'yun? Wala tayong kita sa pyesa. Tapos may permits pang binabayaran ang shop maliban sa store, 'di ba? Tapos ganoon na lang kinikita natin kasi nga sa online sila umu-order. Tapos yung mga online seller, yung mga online shop na ino-orderan nila, walang binabayarang permits. Napaka-unfair sa may mga physical store. Kaya dagsa talaga, laki-laki ng kinikita nila, hindi man lang natatapyasan para sa mga para sa mga permits nila. Hindi kagaya sa atin na kailangan natin mag-comply kasi nakikita nila tayo, tatax map tayo, kikita tayo, monitor tayo ng city hall, ng munisipyo, 'di ba? Ng PIR. Okay, yun lang. Thank you so much. At sa mga hindi pa nakaparehistro ng kanilang mga online shop, panoorin niyo po yung previous video ko po dahil doon ko po diniscuss kung paano iparehistro ang inyong mga online shop or online business 2024. Bye-bye! See you in my next video. Please don't forget to hit the like and subscribe sa mga hindi pa nakapag-subscribe at pakishare na rin po. Bye!